Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa susunod, huwag ka na maglilihim sa akin. Naiintindihan mo? Kapag inulit mo to, hindi na ako sasama sa mga medical mission mo. Okay, love. I love you. Love you more. Yumakap ng mahigpit si Lance sa kanya. Gumanti naman siya ng yakap dito. Ang kanilang anak ay nakangiwi na nakatingin sa kanila. Tito Fernan, let's go find Lola! Nawala ang kaninang tensyon sa pagitan nilang lahat. Bahagyang natuwang binata. Why? Hindi ba't natutuwa ka na makitang sweet sila lolo't lola? Ngumuwi ang paslit. They are cute together because they are old. Pero sila mommy at daddy? It's gross. Abat! Bago pa makalapit si Jasmine at makurot ang pisngi ng anak, agad na itong binuhat ni Fernan. Napabuntong hininga si Fernan nang makita ang masamang tingin ni Jasmine. Kanina lang ay malaki ang ngiti nito kay Lance. Pagdating sa kanya, kulang na lang ay matumba siya sa sama ng tingin nito. Anong plano mo, Fernan? Tanong ni Jasmine sa binata. Yes, Harleen is sweet and a good person. Nagawa kanyang patawarin. Pero paano naman ang lolo niya? Sigurado na isusumpa ka niya sa galit kapag nalaman ang ginawa mo kay Harleen. Anong gagawin mo kapag hindi kanya pinatawad? I trust Harleen. Mapatawad man ako ng lolo niya o hindi. As long na nagmamahaling kaming dalawa, malalagpasan namin ang lahat. Pero hindi ganun kadali yun, Fernan. Ani Jasmine. Natigilan naman si Fernan. Madaling sabihin ang bagay na yan dahil wala ka sa posisyon ni Harleen. Sabihin na natin na malaki ang tiwala mo sa kanya dahil alam mong ikaw ang pipiliin niya. Pero alam mo ba kung gaano kasakit yun kay Harleen? Hindi nakaimik si Fernan. If she will choose between you and her lolo, sigurado ako na napakasakit nun sa part niya. At kilala natin siya. Sigurado na itatago niya ang sakit na yon hanggat makakaya niya. May pagkahabag na dumungaw sa mga mata ni Jasmine para sa dalaga. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong hayaan na masaktan na naman siya. Huwag mong hintayin na dumating ang araw na mamili sa inyo si Harleen. Dahil para sa taong walang nag-alaga at nagmahal na matagal, mahirap mamili sa dalawang tao na pareho niyang pinapahalagahan. Naiwan si Fernan na nakatayo. Kanina umalis ang kanyang kapatid kasama ang asawa at anak nito. Shit! Paulit-ulit niyang minura ang isip. Hindi niya naisip ang nararamdaman ni Harleen. Ang sarili na naman niyang iniisip niya. Nakatuon ang isip at puso niya sa pagpili nito sa kanya. Hindi niya naisip ang magiging epekto nito sa kasintahan niya. Kanina pa nakaupo sina Ferlita at Harleen sa loob ng isang coffee shop. Hindi alam ng dalaga kung paano patatahanin ang ginang. Kanina pa kasi ito emosyonal. Iyak ito ng iyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Iha, humihingi ako ng tawad sa mga ginawa sa iyo ng anak ko. Alam ko na wala ako sa posisyon para humingi ng tawad dahil hindi ako may sala sa iyo. Ngunit bilang ina, nasasaktan ako na malaman na nagawa niya yun sa mabuting tao na kagaya mo. Tita, lumamlam ang mga mata ng dalawa. Noon pa man, mabuti na ito at si Ate Jasmine sa kanya. Sa kabila ng kamangmangan niya, wala siyang nakuha o natanggap na pangungutya sa kanila. Tinuring siya ng mga ito na tunay na kapamilya. Ginanap ni Ferlita ang kamay ng dalawa. Nang maalala ang ginawa ni Fernan at Ines, muling tumulo ang luha niya. Binalak ang dalaga na gawing baby maker nang hindi nito nalalaman. Nakakasuklam na malaman. Kahit anak niya si Fernan, hindi niya mapigilan ang magalit sa ginawa nito sa dalaga. Noon pa man, nakita niya kung gaano kabuting bata ito. Kaya nga nagustuhan nila ito ni Jasmine. Nitong nakaraan lang, nalaman niya kay Aling Marcela ang dinanas nito sa sariling pamilya. Kaya naman ang pagkahabag niya dito ay lalong tumindi. Wala silang kaalam-alam ni Jasmine na may matindi pala itong pinagdaraanan noon. Sinong magkakamali na isipin yon? Gayong palagi itong nakangiti. Gumanti ng pisil si Harleen sa kamay ng ginang. Puno ng sinseridad na tumingin siya dito. Naiiyak man, pinili niya ng humiti. Tita naman, please, tama ng pag-iyak. Baka mamaya isipin nila na pinapaiyak kong isang Crawford. Biro niya. Napatawad ko na po si Fernan, tita. Nilagay niya ang kamay sa tapat ng dibdib. Nang buksan ko muli ang puso ko sa kanya, kasabay noon ay pinalaya ko na rin po ang galit sa puso ko. Pinatawad ko siya. Hindi dahil mahal ko lang siya, tita. Alam ko rin po kasi na hindi ako mabubuhay ng masaya kapag nagsinungaling ako sa sarili ko. Iha,
Nagdesisyon ako na patawarin siya at bigyan ng pangalawang pagkakataon dahil hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Mahal ko po ang anak niyo. Pinahid ni Harleen ang luha niyang tumulong ito. Siguro nga ay napakalaki ng kasalanan niya sa akin. Pero mas malaki po ang pagmamahal namin sa isa't isa. At natuto na rin po siya sa pagkakamali niya. Naniniwala ko sa kanya na hindi niya sasayangin ang second chance na binigay ko sa kanya. Hindi mapigilan ni Ferlita ang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Hindi nga siya nagkamali sa pagkakakilala kay Harleen. Napakabuti nitong bata. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng mami ni Fernan, marami siyang napatunayan. At isa doon, na talagang mahalaga siya sa mami nito. Malayo ito sa papa niya, na kahit mali ang kapatid niya, ay kakampi pa rin dito. Samantalang si Tita Ferlita, kinakahiya niya ang nagawa ng sariling anak. Kung ganito rin sana ang papa niya, kung marunong din sana ito na maging patas sa kanilang mga anak, bago sumakay ng sasakyan, ay mahigpit na yumakap si Ferlita sa dalaga. Iha, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa anak ko. Pero payo lang, sana pinahirapan mo muna siya. Tita naman. Natawa ito nang napanguso siya. Aba, dapat lang yun sa kanya, Iha. Pagkatapos ng ginawa niya, kung ako sa'yo sa posisyon mo, ay pinahirapan ko sana muna siya. Natatawang napailing na lang ang dalaga. Sige na, Iha. Aalis na ako. Magkikita na lang tayo sa susunod. Bye, Tita. Nakangiting kaway niya sa ginang. Nang mawala ito ay hindi mapigilan ni Harleen ng mapailing. Loko din pala tong mami ni Fernan. Ito pa mismo ang gusto na pahirapan ng anak niya. Kinuha niya ang cellphone sa bag ng tumunog ito. Hello, baby? Napahinto siya sa pagsasalita nang makita ang magulang niya, nakakababalang ng sasakyan. Hello, baby? Are you still there? Untag ni Fernan nang hindi magsalita ang nobya. Bumuntong hininga si Harleen bago niya mahinang sinagot ang nobyo. Baby, mamaya na lang tayo mag-usap. Tatawagan kita. I love you. Pagkatapos niyang marinig ang I love you to ng nobyo, sa kanya binaba ang tawag. Si Fernan ba ang kausap mo? Nakatikwas ang kilay na tanong ni Martha. Nang taas noong sumagot si Harleen ng yes, ay nanggalaiti ang ginang sa galit. Talagang hindi mo mapigilan ang kakatihan mo, no? Talagang tuluyan mo nang inahas ang nobyo ng kapatid mo. Hindi sumagot si Harleen. Kung magsasalita pa siya, tiyak na hahaba lang ang usapan. At mang-aalis na siya nang pigilan siya ng ama sa braso. Mag-usap tayo ng masinsinan, Harleen. Walang pakiusap sa tono nito, kundi nag-uutos. Sige po, walang problema. Kung may sasabihin kayong dalawa, sabihin niyo na ngayon dito. Tumingin siya sa suot na relo. Pasado 3:00 na. Masyado na siyang huli sa trabaho. Kapag nakarating to sa kanyang lolo, tiyak na magtatanong ito kung saan siya pumunta. Ba't bastos ka talagang bata ka? Galit na tura ni Martha. Nakita mo kung gaano kayabang at kabastos ang anak mo? Lantaran kong sabihin niya na sinasayang natin ang oras niya. Walang utang na loob? Isang ahasang pinalaki natin. Galit man, pinili na lang niya na maging malumanay. Hindi ba tayo papasok sa loob? Tukoy nito sa restaurant. Hindi maganda kung dito tayo mag-uusap ngayon. Bago sumagot, tumingin muna si Harleen sa ginang. Kalmado na ito ngayon, ngunit may kakaibang ngisi ito sa labi na nakapagtataka. Kanina lang ay malinaw na galit ito. Ano, titingin ka na lang at hahayaan kami na mangalay sa pagtayo dito? Asik pa ni Martha sa dalaga. Bumuntong hininga si Harleen at nagpatiunang lumakad sa dalawa. Sigurado siya na nagpupumilit na naman ang dalawang ito na tulungan niya. Kaya ngayon, lilinawin niya sa dalawa na wala itong makukuhang tulong sa kanya. Pagkaupo pa lang nila, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang kanyang ama. Gusto kong hiwalayin mo si Fernan, Harleen. Nabigla siya. Kung ganoon ay nasabi na ni Ines sa mag-asawa ang tungkol sa kanila ni Fernan. Kapatid mo si Ines, hindi ka dapat mang-agaw ng nobyo ng iba. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sila tuluyang magkakahiwalay. Ikaw ang umahadlang na magkabalikan silang dalawa. Hindi na ako hihingi ng tulong sa'yo pagtakbo ko bilang gobernador. Ang gusto ko na lang nahingin sa'yo ay pabayaan mo na sila na sumaya. Isipin mo na lang nakabayaran ito sa pagpapalaki namin sa'yo. Huwag kang makasarili, Harleen. Isipin mo naman ang pamilyang kumupkup sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, matagal ka nang wala sa mundo. Bilang kabayaran, hayaan mo na maging masayang anak namin. Hiwalayan mo si Fernan. Dagdag ni Martha. Kinagat niya ng madiin ang loob ng bibig para pigilin ang sarili na huwag magpakita ng emosyon sa dalawa. Hindi ko magagawa ang gusto nyo. Agad na namula sa galit ang mukha ng mag-asawa.
Nakikiusap kami sa'yo, Harleen. Utang na loob mong buhay mo sa amin. Mataas ang boses na sabi ng ginang. Dahilan para makuha nila ang atensyon ng ibang tao sa loob ng restaurant. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Inagaw mong fiancé ng kapatid mo. Magkaroon ka naman ng kahihiyan bilang babae. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Hiwalay na silang magkabalikan kami ni Fernan. Wala akong sinisirang relasyon. Naghiwalay sila ng tuluyan dahil pumasok ka agad sa eksena. Ikaw ang dahilan kaya hindi nila maayos ang relasyon nila. Kung hindi ka pumasok agad sa eksena, sila Ines at Fernan pa rin sana hanggang ngayon. Dahil sa malakas na boses ni Marta, nagsimulang magbulong-bulungan ng mga tao. Dahil naman si Harleen ng balita kamakailan lang. Nakilala agad siya ng mga taong naroon. Nagsimulang maghisterikal si Marta. Pinalaki ka namin ng maayos? Ginawa namin ang lahat para palikihin ka ng maayos? Tapos ito lamang igaganti mo sa amin? Hindi mo nga kami magawa ng maliit na pabor? Pati ba naman si Fernan ay aagawin mo sa ate Ines mo? Paano mo to nagawa, Harleen? Agad na inalalayan ni Lito ang asawa nang umakto itong mawala ng malay sa harapan ng lahat. Tulong! Pakiabot ng tubig! Agad naman na lumapit ang staff ng restaurant at inabutan ng tubig sila. Nilibot ni Harleen ang tingin sa paligid. Ang lahat ng taong naroon ay nakatingin sa kanya nang may panlilibak at panghuhusga. Nang ibalik niya ang tingin kay Tita Marta, ay napansin niya ang pagsilay ng ngisi nito sa labi. Ngunit agad din na nawala. Galit na kumuyom ang kamao ni Harleen. Malinaw na sinadya ng mag-asawa na kunin ang atensyon ng lahat para ipahiya siya at lumabas na masama. Ang nakakabigla, sunod-sunod ang pag-click ng kamera sa kanya. May mga reporters pala sa paligid nang hindi niya namamalayan. Napakasama ng loob na nakatingin ang ama niya sa kanya. Ano? Masaya ka na ba? Ito bang gusto mong iganti sa lahat ng kabutihan na ginawa namin sa'yo? Hindi ba't anak ang unang tutulong sa magulang sa oras ng pangangailangan? Hindi mo na kami tinulungan. Sinulot mo pang fiancé ng kapatid mo. Wala kang utang na loob sa mga taong nagpalaki sa'yo. Hindi na matagalan ni Harleen ang mga kasinungalingan na dalawang ito. Kinuha niya ang handbag niya. Aalis na sana siya nang bigla siyang harangan ng mga reporters. Totoo bang bali-balita na inagaw mo ang CEO ng Crawford Industries sa kapatid mong si Miss Ines? Paano na ang kasal mo sa CEO ng Salvation Group? Bakit nagawa mo ito sa pamilyang kumupkup sa'yo? Bakit nagawa ito sa sarili mong pamilya? Totoo ba na matagal mo nang sinubukan na ahasin ang fiancé ng kapatid mo? Totoo ba na inakit mo siya? Walang tigil sa pagtatanong ang mga reporters. Ngunit ang huling tanong ang nakapagpahinto sa paglalakad niya. Biglang dumating ang papa niya at asawa nito. Inalok siyang pumasok at makausap ng maayos. Ngunit bigla na lang nagwala at kinuha ang atensyon ng iba. Hindi kaya. Pagak na natawa ang dalaga. Nilingon niya ang mag-asawa na ngayon ay pinagkakaguluhan ng staff ng restaurant. Umaarte na talagang nawala ng malay ang ginang. Malinaw na sinetap siya ng dalawa. Para ano? Para ipahiya? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Mayaman ka naman. Maganda. Bakit nang agaw ka ng nobyo ng iba? Malakas na tanong pa ng reporter. Sinubukan ni Harleen na dumaan, ngunit malinaw na hinaharangan siya ng mga ito. Grabe, ang kapal naman ng mukha niya. Sa dinami-dami ng lalaki, ang nobyo pa talaga ng kapatid niyang nilandi niya. Sinabi mo pa, nakakahiya siya. Kahit sariling kapamilya ay tinalo niya. Kawawa naman si Mr. Salvacion, malandi ang fiancé niya. Pati ang mga customer ay hindi mapigilan na mapag-usapan ng dalaga. Puno ng pagkadismaya at panunuya silang nakatingin sa dalaga. Lalo lang nadagdagan ng galit niya sa papa niya dahil sa ginawa nito. Pinagtitinginan siya ng lahat na para bang napakasama niya. At wala man lang siyang magawa para ipagtanggol ang sarili niya. Sarili niyang ama ang naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ang sakit sa dibdib. Yumuko siya at sinubukan na hawiin ang mga reporters sa harapan niya. Pero masyado silang marami, kaya hindi siya makadaan. Para siyang bata sa gitna na ginigit-git nila. Wala siyang magawa kundi ang maiyak. Ngunit bago pa makita ng lahat ang pagpatak ng luha niya, biglang may umakap sa kanya. Nakulong siya sa pamilyar na amoy at init ng bisig na agad niyang nakilala. Fernan? Shh! Parang bata na umiyak siya sa dibdib nito. Lumabas ang hikbi na kanina pa niya pinipigilan. Para siyang bata na humahagulhol sa dibdib nito. Naramdaman niyang umangat ang katawan niya sa ere. Binuhat siya ni Fernan ng pa-bridal style. Bigla ay nakarinig siya ng mga pagkabasag. Ang mga kamera ko! Sigaw ng isang reporter na sinundan ng iba pang sigawan. Alam niyo ba kung magkano mga kamera ko? Wag! Pakiusap! Parang nagkakagulo sa loob ng restaurant nang umalis sila ni Fernan.
Maingat siyang sinakay ni Fernan sa kotse nito. Sa villa tayo. Utos ni Fernan kay Jomar. Naiwan sila Raul sa loob ng restaurant para turuan ng leksyon ng mga reporters na binayaran ng ama ng dalaga. Hinaplos ni Fernan ang luhaang mukha ng dalaga. When he saw how vulnerable she looked, his fist clenched. Masyadong desperado ang ama ng dalaga para balikan niya si Ines. Mabuti na lang ay may isang reporter na pinili ang magsumbong sa kanya kaysa sundin ang utos ng ama ng dalaga. Well, it's a wise decision. Mas malaki ang makukuha nitong halaga sa kanya kumpara sa ama ng dalaga. Nang dumilat si Harleen, tumambad sa kanya ang madilim na mukha ni Fernan. Halatang nagpipigil lang ito ng galit. Iniwas niya ang tingin sa binata. Nahihiya siya dahil naabutan siya nitong umiiyak, pero hindi niya mapigilan. Talagang nasaktan talaga siya sa mga sinasabi ng tao sa kanya at sa ginawa ng papa niya. Tanggap niya na mahalaga at mahal na mahal ng papa niya si Ines. Pero kailangan pa ba na humantong sa pagpapahiya sa kanya para makuha ng mga ito ang gusto? Nang dumaloy ang luha sa mata niya, naramdaman niya ang mainit na hinlalaki ni Fernan. Pinahira nito. Masakit pa rin pala. Akala ko kasi hindi na. Akala ko, sanay na ako. Pero hindi pa rin pala. Anak din naman niya ako, Fernan. Dugo at laman niya ako. Pero kung tratuhin niya ako ay parang hindi niya ako kadugo. Bakit ganong klase siyang ama? Labas niya ng hinanakit habang impit na umiiyak sa dibdib nito. Hinayaan siyang umiyak ng binata. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinayaan na umiyak ng umiyak sa malapad nitong dibdib. Ang daming gustong sabihin ni Harleen, pero naunahan siya ng emosyon. Para siyang bata na umiiyak sa dibdib ng binata. Pagkatapos ng ginawa ni Ines sa kanya, siya pa ang pinalalabas ng ama niya na masama. Kumuyom ang kamao ni Fernan. Sa bawat hikbi na lumalabas sa labi ng nobya, ay napapamura siya sa isip. Anong klaseng amang lalaking yon? Oo, inaamin niya na gago siya. Pero sigurado naman siya na hindi niya gagawin ang ganitong bagay sa magiging anak niya. Nang makarating sa villa, ay binuhat niya si Harleen. Hindi naman ito tumutol. Nakayakap lang ito sa kanya at nakakapit na parang bata. Nang makita ni Aling Marcela ang bagong dating, agad niyang tinigil ang ginagawa. Harleen! Diyos ko! Bakit umiiyak ka? May problema ba? Tarantang tanong nito habang hawak pa ang sandamakmak na puzzle sa kamay. Natahimik lamang ang matanda nang sumenya si Jomar na huwag maingay. Psst! Sit-sit ni Marcela kay Jomar nang makaakyat na sila Fernan. Bakit umiiyak si Harleen? Pinaiyak na naman ba ng amo mo? Si Aling Marcela kung makapagsalita parang hindi amo si Sir. Umingos ang matanda. Hindi ko na talaga siya magiging amo. Lilipat na ako sa mansyon nila Harleen sa susunod na linggo. Pinasakit lang ni Sir Fernan ang ulot mata ko sa mga puzzle na to. Mukhang hindi ko naman to mabubuo. Pakiramdam na matanda na isahan siya ng amo niya. Lilipat ka na? Pwede mo ba akong isama? Napaaray ang lalaki na makatikim ng batok sa matanda. Anong pwedeng sumama? Maiwan ka dito. Hindi pwede ang chismoso doon. Baka doon ka magkalat ng virus mo. Napakamot sa ulo ang lalaki at hindi na lang sumagot pa. Baka mabatukan na naman siya ng matanda. Napakaganda na ni Harleen noon, pero ngayon, mas lalo siyang gumanda. Gusto ko, hindi pa rin siya nagbabago, no? Ang bait pa rin niya. Tama ka, kahit na anak mayaman pala siya, parang walang nagbago sa kanya. Hindi ako makapaniwala na sa kanya pala galing ang mga regalo na natatanggap natin itong nakaraang taon. Hindi siya nakalimot sa atin. Hindi mapagilan ni Aling Marcela ang proud na ngumiti sa kanila. Nitong nakaraan lang na bumisita si Ana sa kanila, nabanggit ito sa kanila na hindi dito galing ang mga regalong natatanggap nila. Na pinadala lang daw ito ng kung sino para ibigay sa kanila. At itong nakaraan lang din, nalaman ni Ana kung kanino ito galing. Tinawagan ito ni Harleen para kamustahin. Ang swerte ni Sir, kapag si Ma'am Harleen na pangasawa niya, hindi lang mabait, mayaman at maganda pa. Sinabi mo pa, kahit sana ganda na lang ibigyan tayo ni Ma'am Harleen. Bumalik na kayo sa trabaho, mamaya na ang tsismisan. Sita ng matanda na may ngiti sa labi. Sa edad niyang to, napatunayan niya na hindi totoo ang kasabihan na kapag may pera na ay nagbabago ang tao. Depende yun sa tao at sa kanilang busilak na puso. Pagkababa ni Fernan kay Harleen sa kama, ay inalis niya ang heels na suot nito. Parang bata naman na dumapa ang dalaga at sinubsob ang muka sa unan. Kanina lang ay para siyang bata na umiiyak. Ngunit nang maamoy niya ang una ni Fernan, gumaan ang dibdib niya. Naamoy niya ang natural na amoy ni Fernan. Ang sarap sa ilong.
Napalayo siya bigla sa gulat nang pagdilat niya ay nakatingin sa kanya ang nobyo ng nakangiti. Bakit? Nang makita niya ang panunodyo sa mukha nito ay umirap siya. Bakit masama bang makiamoy? Sa mabango eh. Saka wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Tingnan ng ano? Tadyong asar nito. Na parang nangaasar ka. Napatili ang dalaga nang bigla siyang itihayan ng nobyo. Dumagan ito sa ibabaw niya. Ayos ka na ba? Gusto niyang sabihing oo, pero bigla niyang naramdaman ang matigas na tumutusok sa puso niya. Mukhang ikaw yata ang dapat kong tanungin. Ayos ka lang ba? Siya naman ang may ngiting nanunodyo dito ngayon. He groaned. Umayos ito ng upo. Tss, huwag mong pansinin yan. Ganyan talaga yan kapag malapit ka. Humiga ito sa tabi niya at tumagilid ng higa paharap sa kanya. I'm sorry, baby. I'm sorry for putting you in this situation. Kung hindi dahil sa akin, hindi na nila gagawin sa'yo to. Umiling siya sa sinabi nito. Don't say that, Fernan. Ginawa nila to dahil gahaman sila. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Nakatingala na hinaplos niya ang pisngi ng binata. Thank you dahil dumating ka kanina ha. Kung hindi ka dumating, baka hindi ko alam ang gagawin ko. Napait nang umiti siya. Nagulat lang talaga ako kanina dahil nagawa sa akin nila Papa yon. Bilang anak, inaamin ko nasaktan ako. Kinuha ni Fernan ang ulo ng nobya at inalalayan na ipatong ito sa isang braso niya. Sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Pumikit si Harleen. Gumanti siya ng yakap sa nobyo nang yakapin siya nito. Hindi lahat ng magulang ay kayang mahalin ng kanilang anak. Nagkataon na, isang papa mo sa kanila. Humigpit ang yakap ni Fernan sa dalaga. Hindi ka man mahal ng ama mo. Nandito naman ako para punan ang lahat ng pagmamahal na kailangan mo. Hindi ko man mapunan ang pagmamahal ng ama na kailangan mo. Nandito naman ako para mahalin ka ng sobra pa sa inaakala mo. Lalong naiyak ang dalaga. Tama si Fernan. Hindi lahat ng magulang ay minamahal ang kanilang anak. Ang malas nga lang niya dahil nagkataon na isa doon ang kanyang ama. Ganun pa man, napakaswerte niya dahil marami pa rin nagmamahal sa kanya. Ano ang gagawin ni Harleen ngayong harap-harapan ng ginawang pagpapahiya sa kanya ng ama at ni Martha? Ano ang gagawin ng kanyang lolo kapag nalaman ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.